NVH, noise, vibration, and harshness. Sobrang tahimik parang actually road noise lang talaga yung maririnig. Oh, I'm back! So yun, medyo matagal-tagal recap tayo. So nung last video, pumunta kaming Tagaytay. Tapos na-testing na natin kung ano yung downhill energy, natin, regeneration. So maganda. So basically nag-charge kami sa Robinson sa may Tagaytay. So may konting biyahe pa yun bago pababa So pagdating ng Santa Rosa, Valley, yung charge namin na 76% from Robinsons, pagdating doon 76 pa rin. So dahil yun sa regenerative braking. So pababa, naka 4th gear lang ako halos all throughout. Tapos yung aircon parang on off kasi medyo malamig naman actually. So essentially parang walang nagastos na enerhiya. Parang libre yung well, libre yung charging, pero parang from Tagaytay to Nuvali hindi mo kailangan mag-charge basically, tas ganun pa rin, diba? So parang yun. So yun yung effect ng ng regenerative braking. Pero today ang gusto ko sanang discuss yung NVH ng mga EV, kasi hindi pa natin natatakil yun So anong NVH? Noise, vibration, and harshness. So 'di ba pagka internal combustion, for sure gasolina man yan o diesel, may vibration yan na nararamdaman kahit sa steering wheel o sa upuan, kahit saan. Yung NVH ng internal combustion, given na yun, sanay na tayo dun kumbaga yung naka-adapt na tayo. So mas less yun sa gas engines kaysa sa diesel. Sobrang yung dinadrive kong Pajero, grabe yung nun, vibration nun. So kahit na anong mga gas engine meron, diba? So pagdating naman sa EV, yung vibration walang nararamdaman, pero merong vibration dahil maganda yung engine support. Actually design yung engine support para tanggalin yung vibration So basically merong vibration from the engine, pero sa support wala. After ng support, unless mag-upgrade ka ng matitigas na engine support, yun, magta-translate siya sa sa steering wheel mo. So ayun, yun sa vibration. Kapag nag-accelerate ka or decelerate, supposedly dapat walang vibration kasi nga dahil sa engine support. Well, yun yung common EV, I assume. Pero sa akin, pinalitan ko ng polyurethane na engine mount. So meron konti for deceleration and acceleration, pareho. So yun. Sa naman, sa noise, so pagka sobrang bagal lang, kunyari sa city lang, sa village, ganyan, ang maririnig mo lang is yung hum ng engine pagdating sa kotse. Pero pag mabilis ka, narinig mo ang road noise. So basically, since hindi naman yung Elantra, executive na sasakyan, so medyo hindi naman masyadong muted yung nito, outside noise. So kailangan mo pang yun, lagyan ng parang mga pads, anti sound na pads. So ayun, sabi nung friend ko, kasabay ko sa Tagaytay, inantok pababa kasi nga
sobrang ano tahimik parang actually road noise lang talaga yung maririnig mo. So ayun, syempre yung ingay ng mga sasakyan narinig pa rin dahil nga depende rin sa sasakyan mo. Pero kung mga overall halos wala kang maririnig talaga. So ano yung mga pinoproduce na noise nito sa labas? Syempre wala kang marinig sa loob pero yung sa labas, yung vacuum natin pump para sa brake booster, from time to time mag-on yun. So maririnig mo yung nun. Hindi naman masyado malakas. Tapos yung aircon niya, compressor, maririnig mo yun. Yung parang may hum din yun. Tapos yun, yung fan ng condenser, maririnig mo rin yun. So parang may yun, hangin na sound, di ba? Alam mo naman yun. Sa loob hindi siya ganun karinig, parang sobrang hina kung maririnig mo man, di ba? So yun, ano naman yung mga iba mong noise na maririnig na hindi related sa pagiging EV ng sasakyan? So alam mo na yung mga squeaks and whatnot sa sasakyan. Dati namamask siya ng engine kasi parang may hangin, may noise yung engine, di ba? So yung ibang noise na galing sa kung saan namamask ng engine noise. So the thing is, kapag naka-EV ka, yung mga squeak ng mga springs mo, ganyan, and kung ano man, kahit sa rinig ko nga yung release bearing nitong transmission actually dapat pinalitan ko to. So isa sa mga mali ko yun, kasi yung lumang release bearing yung pa rin yung kinabit ko. So ngayon pagka may chance ako sa future, kung may gagawin ako, so kailangan palitan ko yung release bearing nito, kasi parang medyo nagpo-produce na ng ingay. Tsaka paminsan-minsan may vibration. So ayun, so ginagawa ko, kunyari gusto ko talaga ng sobrang tahimik, annoyed ako sa mga naririnig ko, nilalakasan ko lang yung hangin ng blower ng aircon, nilalagay ko sa number 3. Pagka ganun, yung mga extra noise na hindi mo naririnig, narinig mo, hindi mo na maririnig dahil sa yun nga, minamask din yung ng hangin ng blower, yung noise. So ayun, pagdating sa harshness, I think walang kinalaman kasi hindi, mali ako, teka. So parang harshness and vibration parang pareho lang sila, di ba? So in driving experience mo, so ayun, smooth kasi nga sobrang less ang vibration dito sa cabin. So pagdating naman sa kung may gagawin ba ako excuse me gagawin ba ako para i-reduce yung noise and vibration NVH, wala akong plan sa ngayon, pero syempre it's still possible. Pagka gusto mo mabawasan yung road noise sa labas, kailangan mo ng maglagay sa flooring mo, sa sidings mo sa loob ng ng parang sound absorbing material, mats. So dagdag weight yun kaya ayoko ng ganun. Kasi syempre mababawasan yung range natin, efficiency ng auto natin. So sa vibration naman, pwede ko ibalik yung original engine mounts nito, kaso yun nga mababawasan yung niya, responsiveness, saka pag tinatapakan mo may delay ng konti. Although hindi siya ganun ka-importante kung hindi ka naman talaga naghahataw, so pwedeng wag mo nang baguhin yun, original. Ang lambot kasi nung rubber mounts nito dati. So yun, and kung naririnig niyo yung tricycle,
kapag I think na meron kang pag meron kang engine sound, engine noise, bawas yan kasi narinig mo yung makina lalo na kung diesel, di ba? So yun, may mga frequencies na nagka-cancel out. So ngayon lang, ano pa ba? So far yun nga, sabi ng mga nakasakay na rito, sobrang smooth, nare-relax sila inaantok sila alam mo yun, kahit na yung mga taong hindi naman talaga natutulog habang bumabiyahe. So ayun, kapag nakasakay ka sa EV, parang medyo parang mas premium yung feel mo, yun nga, kasi nga smooth. So I'm gonna do my best kung ano man ang pwede kong maibawas sa noise or if may budget, para ma-share ko rin sa inyo. Pero basically okay na ako, parang satisfied na ako sa ganito, kasi stock naman yung auto so okay na yun, di ba? So yun, that's it. So comment lang kayo kung may mga question kayo, kung ano mang gusto nyong malaman pa sa EV conversion, kahit sa EV technology, baka may ma-share tayo. So yun, thank you.